Ayan mga idol, welcome back sa ating munting channel at magandang araw para sa inyong lahat. Ayan, magluluto tayo ng masarap na almusal na hindi na natin kailangang lumabas. Sa bahay pa lang ay kayang-kaya na natin gawin. Ayan mga idol. So talaga namang shout out sa aking mga bagong followers at maraming salamat at welcome sa Kusinero ng Barangay. Ayan, napakasarap, napakasimple at kayang-kaya natin gawin. So meron tayong bangus kulang-kulang 900 grams, so sa 140 ang kilo. Ang binayaran natin rito ay siguro nasa mga 126. Mura po ang bangus sa area namin pero kita naman napakasariwa po mga idol. Paki-comment na lang kung magkano ang kilo sa area niyo. Ang bangus, pero sa lugar namin dito sa Floodway, Cainta, ay nasa 140 hanggang 145 per kilo lang. Medyo mura, mga idol. So, bangus muna tayo dahil ang manok naman ngayon medyo grabe. Nagmamahala na naman. Baboy, mahal. So, dito muna tayo sa isda. Para sa makatipid na, masustansya pa. Ayan, iwas pa tayo sa high blood mga lods. So ayan, ang ginawa natin sa bangus rito ay semi-boneless lang natin. Siyempre yun lang naman ang kaya natin. Ayan, tinanggal natin ang gitnang tinik at tinanggal natin yung mga natitirang tinik gamit ang kutsilyo. So kung di nyo kayang gawin sa kutsilyo, pwede naman chani ang gamitin natin. So kung gusto nyo talagang i-boneless, fully boneless, pwede naman. Ayan. Kaya syempre dahil nagmamadali tayo, ang ginawa natin semi-boneless lang. So ayan, ginawa natin, hiniwa natin sa apat. Kita naman kahit hiniwa natin sa apat, ang laki talaga ng bangus. Luhin mo isang piraso, 900 grams. So ayan, nag-prepare na rin tayo ng isang pirasong bawang, isang buo. Kung tawagin naman nila, isang ulo. So mas masarap kasi pag nagtimpla tayo ng daing, medyo pit-pitin lang natin. At pwede rin nating habang nakapit-pit na ay hiniwa pa, chinap-chap pa para talagang lumabas ang katas ng ating bawang at humalo doon sa ating timplada ng ating daing na bangus. Ayan, at isa pa sa pinakamasarap na timplada, yung buong paminta. Ayan, siyempre pag tayo mismo ang nag-crack at sureball po tayo na ito ay purong paminta mga idol. Ayan, kita naman habang sinachap-chap natin ay ang bango. Ayan, at tinimplahan na po natin ang ating pangtimplada. Meron tayong bawang, paminta, kalahating kutsarang asukal, syempre asin. At ang gamit natin na sukar rito mga idol ay ating sukar rapsa. So kung magtataka kayo bakit dinagdagan natin ng asin, syempre para manuot pa ang kanyang lasa doon sa ating bangus. Ayan. So hindi na tayo rito gumamit ng kalamansi dahil unang-una, templado na po ang ating suka na ginamit rito. Pero kung gusto nyo lagyan, walang problema. So unang-una, wala na rin po tayong available na kalamansi. Kaya purong suka na lang po ang tinimpla natin rito sa ating daing na bangus. Ayan, pagkatapos ka nating ibabad, ayan, at pinahiga na natin at nilagyan natin sa ibabaw ang ating mga panimpla. At syempre binuhos na rin natin yung pinakasuka para lalo pa siyang tumalab ang kanyang lasa. So ayan, habang minamarinate natin ng ating bangus, nag-prepare naman tayo ng ating itlog. Ayan, syempre, nasa atin na yan. Gusto niyo yung well done, sunny side up. So, depende po sa inyo mga idol. Sa prep nyo, luto ng itlog. Pwedeng scramble. Ayan. So, ayan na nga, pagkaluto ng itlog, nag-prepare na rin tayo ng ating bawang. Mas maraming bawang. Siyempre, mas masarap. So, ang tawag natin rito, dahil marami bawang, garlic rice, mga idol. Pero kung sa totoo lang, ay kulang pa naman talaga yan sa garlic. So, ayan, naglagay na rin tayo ng asin. Siyempre, timplada. Asin lang, ayos na. Pag ganitong maraming bawang ang ating fried rice, asin lang, solve na ang timplada, mga idol. Talaga naman. Ayan na nga, at paluto na nga ang ating fried rice. Ayan, meron tayong konting natirang garlic flakes or fried garlic. Ayan, hinalo na rin natin. Siyempre, para matawag na rin na garlic rice. So, ayan na nga, at pinirito na natin ang ating nakamarinate na bangus. Talaga naman, mga idol, talagang napakasarap na ganitong luto at almusal na walang iba kundi ang ating dang silog na nabibili natin. Karamihan, kalimitan dito sa ating mga top silugan. So ayan na nga, luto na ang ating bangus. Kita naman, quality, napakasarap, napakaganda tingnan at syempre napakabango dahil sa bawang na pinagbabara natin. So ayan, i-prepare na po natin, i-plating na po natin ang ating habang silog mga idol. Ayan, meron tayong garlic rice, meron tayong fried bangus at syempre yung ating itlog at syempre ang konting design, ang kamatis at ang ating
pipino, ayan. At syempre, hindi mawawala ang ating unli soup, ayan. Ang ating sausawan na suka, walang iba kundi ang ating suka rapsa. Ayan, ganyan lang kadali mag-prepare ng almusal sa ating mga tahanan na hindi na natin kailangang lumabas. Kung gusto natin kumain ng masarap na bangsilog sa ating mga bahay, mga idol, napakadali, napakasimple ng ganitong sistema ng ating almusal. Higit sa lahat, mura na, masustansya pa. Makatipid ka pa sa ating bulsa, mga idol, ayan. At maraming salamat muli sa tumangkilik at nanood sa ating video na ito, mga idol. At kung umabot ka sa video na ito, pakishare naman, mga lods, ayan. At syempre pakilike na rin, ayan. At sa mga gustong umorder nga pala ng ating bagnet bagoong, nasa Shopee at Lazada na po, ayan, matagal na mga kabarangay. At syempre yung ating suka rapsa, nasa Shopee at Lazada na rin. Ilagay po natin mamaya sa comment section ang link ng Lazada at Shopee para doon po tayo pwedeng umorder. Ayan, salamat.